Magandang hapon po. Kung kailan mag-uundas at maraming inaasahang babiyahe, may bagong papasanin ang mga motorista. Tataas po ang sigil sa toll ng Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX at ang toll hike masusundan pa raw. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ilang linggo bago mag-undas, sinisiguro na ni Zach na walang sira ang gagamitin niyang sasakyan pauwi ng probinsya sa norte. Pero hindi pa riyan matatapos ang gastusin dahil simula sa October 17, tataas ang toll sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX matapos ang provisional approval ng Toll Regulatory Board. Kakataas lang ng NLEX. Tapos dadagdagan mo pa yung SCTEX. So, ina-assume ko na sunod-sunod yan, lahat ng toll na yan. So, sa financial, mabigat talaga siya. Sabi ng North Luzon Expressway Corporation, 2020 pa ito naghain ng petisyon. Dapat daw ay noon pang August 16 ipinatupad ang increase pero ipinagpaliban lang. Dahil provisional lang ang dagdag toll, kalaunay muli rin itong pag-aaralan ng TRB. Para sa mga sasakyang magmumula sa Tarlac City hanggang Mabalacat, 25 hanggang 75 pesos ang posibleng dagdag depende sa klase ng sasakyan. Mula naman Mabalacat hanggang Tipo sa Bataan, tataas ng 40 hanggang 121 pesos. At mula Tipo hanggang Tarlac City, 65 hanggang 196 pesos ang dagdag. Ayon sa TRB, masusundan pa ang pagtaas na ito sa mga susunod na taon. Para naman po maprotektahan din ang general welfare ng public at saka makatulong din sa pag-ibsan ng inflation. At para rin naman po hindi masyadong magbigat sa ating mga motorista in order po ng ating tanggapan na i-implement ito ng utay-utay over a period of 3 years. Though masakit po sa bulsa, pero sana kahit mataas yung singil, sana yung serbisyo maganda pa din. Nito lang Hunyo, nagtaas din ng singil ang NLEX. Gamit itong mga adjustment na to para sa pagtuloy-tuloy na pag-improve ng ating daan, pati ng mga sistema natin, pati rin yung serbisyo natin para sa motorista. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mahigit 3,000 na ang nasawi sa Israel at Gaza sa isang linggo ng giyera ng Israel at Hamas. Humahabol naman ang maraming taga Gaza City sa deadline ng Israel na lumikas. Paano na ang ating mga kababayan doon? Nakatutok si Mav Gonzalez. Wala pa ring humpay ang military strikes ng Israel sa Gaza Strip. Ngayong araw, isang linggo, matapos ang walang habas na paglusob ng grupong Hamas sa southern Israel, nagpatuloy ang airstrikes, habang sa Gaza City, nagkukumahog sa paglikas ang mga residente. Nagbabala kasi ang Israel sa mahigit 1 milyong residente roon na lumikas patimog sa loob ng 24 oras para raw hindi sila madamay sa ground offensive doon ng Israeli military na layong tugisin ang mga miyembro ng grupong Hamas. Ayon sa Israel, nakita na nila ang anilay significant movement ng mga taga-Gaza City patungong timog. Sabi rin ng United Nations, nasa libo-libong residente na raw ang nakalikas. Pero dahil mahigit 1 milyon ang nakatira sa Gaza City, ayon sa UN, imposible ang gusto ng Israel na lahat sila ay makaalis ng ligtas. Kaya umapila ang UN na bawiin ng Israel ang planong opensiba para hindi na lumala pa ang trahedya roon. Tugon naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, simula pa lang ito ng kanilang paghihiganti. Target nilang matukoy kung nasaan ang mga taga-Israel na hinostage ng Hamas. Gaya ng ilang mga bata at sanggol na nasa videong nilabas ng Hamas matapos mag-akusa ang Israel na pinaslang daw sila ng grupo. Pero marami ring inosenteng kabataan sa Gaza ang nasawi na sa tala ng Palestinian Health Ministry ay mahigit 600 na. Kahit mga mamamahayag na dadamay sa bakbakan sa southern Lebanon kung saan naglalaban naman ang Israel at Hezbollah na kaalyado ng Hamas. Nasawi ang isang videographer ng Reuters habang sugatan ng 6 na iba pang journalist mula Al Jazeera at Agence France Presse. I want to pay tribute to the journalists that so many, unfortunately, the largest number ever last year, so many journalists are paying with their lives the work they do to bring truth
to everybody in the world. And I present to their families my deepest condolences. Alert level 2 pa rin sa Israel o limitado lang dapat ang galaw ng mga Pinoy roon ayon sa DFA. Sabi ng Malacanang, 8 sa 22 Pinoy sa Israel na nagpapasaklolo ang nakatakdang umalis doon sa Lunes, October 16, pauwi sa Pilipinas. Inutusan din ng Pangulong Bongbong Marcos ang iba't ibang ahensya na magbigay ng tulong sa mga uuwing Pinoy. Alert level 3 naman sa Gaza o voluntaryong pinalilikas ang mahigit 130 Pinoy doon. Sabi ng palasyo, dahil delikado pa ang sitwasyon sa Gaza, hindi pa sila makapaglatag ng repatriation plan doon, kaya nakikipag-ugnayan sila sa Israeli authorities. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Ayon naman sa OWA, may 4 na Pilipino sa Israel na hindi pa matunton. Hindi pa naman daw matiyak kung kailan may uwi sa Pilipinas ang 3 nasawing Pinoy. Dahil sa hinala at sa talas ng pang-amoy, nabisto ang isang padala na may laman pala itong umani marijuana at marijuana oil na hinahalo raw sa food supplement ng mga bodybuilder. Arestado ang negosyanteng magpapadala sana nito. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Pusasan nyo. Sa isang tanggapan ng courier service sa Makati City, dinakip ng pulisya ang Indian Pinoy na si Sagar Pursani Abrachani, isa umanong chef at online food business owner. Ayon sa Makati City Police, dumating doon ng suspect para magpadala ng package sa Bacolod City. Nang sabihin nilang i-inspeksyonin ang padala, umalma raw ang suspect. Pagkaalis niya, may napansin daw ang isang taga-courier service. Nung pagsilip na, lumantad na parang may naaamoy siyang parang marijuana o ganun nga, illegal drugs. So ang ginawa po niya is pumunta sa ating kapulisan at ni-report niya. Nakuha ang 1.5 million pesos na halaga ng umano'y illegal na droga na inihalo ng suspect sa kanyang package. Marijuana cash po at saka marijuana oil. Nakakuha tayo ng, naka-box kasi yun eh. So around 17 boxes na maliliit. Nakalagay lahat and then meron din marijuana oil na nakapack. So sinama niya ito sa mga food supplement ng iniinom ng ating mga bodybuilders. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. No comment. Sinampan siya ng reklamong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Tuloy raw ang follow-up ng Makati City Police sa source ng suspect at pagdadalhan sa probinsya ng kontrabando. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Rollback sa diesel at price hike sa gasolina ang nakaamba sa susunod na linggo. Sa tansya ng isang oil industry source, mababawasan ng 90 centavos hanggang 1 peso and 30 centavos per liter ang presyo ng diesel. Inaasahang tataas naman ng 30 centavos hanggang 70 centavos per liter ang gasolina. At kung matuloy yan, aabot ng 57 pesos and 85 centavos hanggang 70 pesos and 40 centavos per liter ang magiging posibleng presyo ng diesel sa Metro Manila. 58 pesos hanggang 79 pesos and 20 centavos per liter naman ang gasolina. Habang humaharurot ang motorsiklong yan sa Gumaca, Quezon, nabundol nito ang isang tumatawid na senior citizen. Tumama sa harap ng motorsiklo ang biktima sa kabumagsak sa kalsada. Dead on arrival siya sa ospital. Ayon sa pulisya, aminadong rider na mabilis ang kanyang patakbo. Nakipag-areglo na raw siya sa pamilya ng biktima. Napuna ng isang senador, nasa sementeryo roon maraming nakalibing na bata at sanggol. Mula sa Socorro, Surigao del Norte, nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Ivan, binisita nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang Sitio Capian kung saan nakausap niya ang mga residente na miyembro ng SBSI, partikular na ang mga kabataan. Nagsadya ngayong araw si Senator Bato de la Rosa sa Sitio Capian sa Surigao del Norte, ang baluarte ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Kasama niyang staff ni na Senator Coco Pimentel at Risa Ontiveros at ilang ahensya. Kinausap nila ang ilang minor de edad at iba pang residente. Ready sila to answer the questions. Yun nga, parang lumalabas na all their answers are going towards
defending the Senior Aguila na hindi talaga nagsusolemnize ng marriage, gano'n. So iniiwasan talaga nila na maipit yung kanilang leader, gano'n. So gano'n ang nakikita ko. Hindi naman totoo. Yun ang sagot nila. Hindi naman sino namang magdidikta sa kanila. Sabi ni Senator Risa Ontiveros sa isang pahayag, hindi bababa sa 22 ang child marriages na naitala ng DSWD sa loob ng Sitio Kapihan. Wala rin daw maayos na listahan o record keeping ang SBSI tungkol sa mga namatay sa sitio na malinaw na paglabag sa batas. Sabi naman ng mga miyembro ng grupo kina De La Rosa at Surigao del Norte Governor Robert Lyndon Barbers, kung may mga bata man daw na nag-aasawa, tulad lang anila ito sa ibang lugar na may mga teenage marriage. Nagpunta rin si De La Rosa sa tinitirhan ni J. Renz Kilario alias Senyor Aguila. Binisita rin ni Senator Bato itong sementeryo dito sa Sitio Kapihan. Sa kanyang pag-iikot dito, yung napansin niya, may mga sanggol na kapapanganak pa lamang ay namatay na. Meron ding mga ilang araw lamang na buhay ay binawian na ng buhay. Maraming bata ang nakalibing sa sementeryo, puna ni De La Rosa. Bakit mga bata? Bakit kulang kayo ng child care dito? Hindi ko po talaga alam yun, sir. Yeah, 1 year to 1 years, 2 years old, 3 years old na mamatay. Di ba dapat ang bata, hindi yan basta-basta na mamatay? Bakit kaya Sir, hindi lang po ng mga bata, meron po din mga matatanda dito nakalibang. Isa sa nakalibing doon, ang anak ng lalaking ito. December 14, 2021 daw ipinanganak na mismong si Senyor Aguila pa ang nanguna. December 17, nasawi ang sanggol nang hindi nadadala sa ospital. Pag si Senyor Aguila daw, sabi nila na siya ang reincarnation ni Senyor Santo Niño, ganun. Kaya po yung mga bata na may sakit? Oo, yung mga batang walang may sakit, bawal talaga ipagamot sa baba. Pero yung parang malakas, sir, kahit saan sila magpunta, yung may pinipili. May pinipili, palakasan sila. Inilibing daw ang sanggol malapit sa basketball court at ngayong taon inilipat sa sementeryo. Kasama ang NBI, ipinahukay niya ang bangkay ng sanggol para imbestigahan. Bago malis, nakipagkita si De La Rosa kay Socorro Mayor Risa Rafoncel Taruk Timkang. Ivan, nakausap ko kanina si Senadora De La Rosa bago siya umalis dito sa bayan ng Socorro at sinabi niya itatakda pa nilang mga senador kung kailan nga ba yung susunod na pagdinig kaugnay sa sinasabing mga paglabag ng SBSI. Mula rito sa Socorro, Surigao del Norte, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Ian Cruz. Arestado sa Tansa, Cavite ang 3 mangingisdang nanguhuli umano ng mga isda gamit ang pampasabog. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa bahagi ng Manila Bay na sakop ng Tansa, Cavite, nasabat ang 3rd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang bangkang ito na galing sa buong araw na pangingisda. PNP Maritime to. Inspection na natin ang bangka mo ha. Inspection natin. Bumungad ang 11 balde ng isda na huli ng 3 bangkero. Pero napansin ng mga polis na may compartment sa gitna ng bangka. Nung binuksan po, doon po namin nakita yung 18 bote ng improvised blast fishing na kanila pong ginagamit sa illegal na pamamalakaya. Lasog-lasog na raw ang ilang isda na nakuha sa mga suspect. Ayon sa pulisya, matagal nang gawain ito ng mga inaresto. Napipilitan po, sir. Talagang walang mapagkakitaan eh. Wala akong trabaho, wala man akong pinag-aralan. Kaya napipilitan akong gumamit ng pinagbabawal na paputok. Titigil kami, sir. Ito po mga isdang nahuli ng tuntulin niya kung maiilap po ito. Kaya ang pag nakakita sila ng kawan, yung po ang kanilang pinuputukan. Patay po, di yung lulutangan ng isda, yung mukha kanila na lambat. Nasisira po yung corals, tapos yung mga isda, yung mga pagkaganyan po kahit po maliit na isda, damay na rin po doon, patay na rin po. Sinampahan na 3 ng reklamong paglabag sa Section 126 ng RA 10654 o possessing, dealing in, or disposing illegally caught or taken fish. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras.